Naman tayo tuloy-tuloy na po. Nadako na po tayo sa ating pag-aaral o pagkikinig ng banal na salita na ating pinamahal pa Jesus. Kaya handa po natin ating mga pakinig, ihanda natin ating mga banal na kasulatan, mga minamal, masundan natin ang bawat talata at pag-aaral sa araw na ito at bilang pagbibigay galang sa banal na salita na ating pinamahal pa Jesus. Tayo po minamal, panandali pong tumayo at narito po akin ay binibigay buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. At po tayo magsabing praise the Lord. Purihin pong ating pinakamamala Panginoon. God bless you sa ating beloved preacher, beloved Orlando. Magandang hapon na po, maminamahal. Tayo panandali ang manalangin bago tayo dumako sa mapapakinggan natin mga banal na salita ng ating pinakamamala Panginoon. Niling ko pong tayo manalangin. Dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, nagpupuri po kami. Nagpapasalamat po kami, mahal Panginoon, sa pagtanggap mo ng aming pagsamba, sa pagtanggap mo ng aming paglilingkod, mahal po na sa araw nito, mahal Panginoon. Maraming salamat po, mahal po na sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. At na kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat din po sa patuloy na pananampalataya at pag-ibig na binibigay mo sa mga kapatiran po namin, malapang sa lugar na ito, sa kalamainit at matapat na paglilingkod, Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa kalayaan na binibigay mo sa amin sa lugar na ito. Patuloy po kaming may kalayaan na sambahin at purihin ka, Panginoon. At dalangin po namin na pagpalain mo po ang iyong mga salita, dakilang Diyos. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay patuloy po naming iimbak sa aming mga puso, Panginoon, upang kung dumating na po ang pagkakataon, Panginoon, na wala na kaming maririnig na mga salita mo, Panginoon, meron nang naimbak sa mga puso namin ang mga salita mo na magiging kalakasan namin, Panginoon, hanggang sa iyong pagparito, Panginoon, sumaamin ko kayo, dakilang Diyos, kayo maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, sa ganang aking wala po kong magagawa, Panginoon, at aking sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal Panginoon, maminamahal. God bless you po. At abang inihanda po natin ang ating dalawang talata sa Tito 2, talatang 13 at Isaias 25, verse 9. Ako po yung nagpapaabot din po, maminamahal, ng pagbati sa lahat ng mga minamahal, ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng ating mga beloved workers, beloved preachers, sa ating mga beloved brethren, sa mga kapatiran natin, sa mga beloved choir members, instrumentalists, sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa Ibayong Dagat, at sa lahat po na naaabot po ng ating banal na gawain sa lugar nito. At nagpapaabot po ko ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy nating pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ang pinakamataas na pagsamba, pagpupuri at pagluwalhati ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, maminamahal. Amen. Purin pong ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya libuksan natin ang ating pambungad na talata, maminamahal, Titus 2:13 and Isaiah 25, verse 9. Sa aklat ni Tito, Kapitulo 2, versikulo 13. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Isaiah chapter 25, verse 9. At sasabihin sa araw na yaon, narito, ito'y ating Diyos. Hintayin natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon. Ating hinintay siya, tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Amen. 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 Maminamahal ang ating paksa, pamagatan po natin, eagerly awaiting for hope. Eagerly awaiting our hope. Ang kapanapanabik na paghihintay natin sa ating pag-asa. Mga minamahal,
Gusto ko pong sabihin sa inyo, mga minamahal, na wag na tayong umasa, magbabalik pa sa normal yung sitwasyon natin, mga minamahal. Na dati malaya tayo kung saan natin gustong pumunta, wala tayong agam-agam na hanapan tayo ng vaccine ID, hanapan tayo, mga minamahal, na kung ano-anong mga requirements. Sinasabi ko po sa inyo, mga minamahal, hindi na po magbabalik sa normal ang sitwasyon natin. Kung magbalik sa normal yan, mga minamahal, ito ay para lamang sa mga hindi mananampalataya, sa mga hindi Kristiyano. Pero tayong mga Kristiyano, mga minamahal, tayo po mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po'y lulubha at lulubha pa. Magkakaroon ng discrimination. Yung mga hindi mananampalataya, mga minamahal, babalik sila sa normal. Kasi kung anong inuutos na nasa pamunuan, susundin nila. Kasi hindi nila alam ang salita ng Diyos. Oo lang sila ng oo kahit ikapapahamak ng kanilang kaluluwa. Pero tayong mga Kristiyano, mga minamahal, ang ating pagsunod sa gobyerno ay mayroon pong limitasyon. Amen. Kapag ang utos, maminama ng pamunuan, ay lumalabag na sa kalooban ng Diyos. Sabi nga ni Apostol Pedro, maminamal sa gawa, 5:29, mas uunahin naming sundin ang utos ng mahal na Panginoon kaysa ang utos ng tao. Kaya ibig sabihin, meron pong limitasyon ang pagsunod natin habang ang utos ng gobyerno ay hindi lumalabag sa utos ng Diyos. Sinabi ng Biblia, kailangan natin magpasakop sa pamunuan. Kinakailangan natin, mga minamahal, na sumunod. Magpasakop, sapagkat sila'y ministro rin ng Diyos na inilagay para sa ikapapayapa ng ating komunidad. Pero sinabi ko nga po sa inyo, mga minamahal, kapag ang utos nila ay lalabag sa utos ng Diyos, kinakailangan nating sumalansan. Amen? Kung ipagbibili na ang kaluluwa mo kay Satanas, mga minamahal, kinakailangan nating huwag sumunod. Hindi tayo, sabi nga ng 2 Corinthians chapter 2 verse 11, hindi tayo hangal sa kanilang mga lalang. Hindi tayo mga ignorante. Hindi tayo mga mangmang sa kanilang mga lalang, sa kanilang mga kaibangan. Alam natin ang salita ng Diyos at alam natin ang tama, alam natin ang mali. Amen. Kaya nga, maminamahal, ang pinakadakilang pag-asa na lamang natin habang tayo po'y nasa mundo, sabi ng Biblia, looking for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Siya na lamang ang pag-asa natin, mga minamahal. Wala na tayong pag-asa dito. Kung magbalik sa normal, mga minamahal, para lamang yan sa mga hindi mananampalataya kasi sila'y taga-mundo. Pero sinabi ng Biblia, tayo hindi taga-sanlibutan, kung kaya ang sanlibutan ay napupuot sa atin. Kung kayo'y taga-sanlibutan, kapupuotan kayo ng sanlibutan. Ngunit, hindi tayo taga-sanlibutan, kaya ang sanlibutan ay mapupuot sa atin. At bago nila tayo kapuotan, ay kinapuotan muna nila ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga, maminamahal, habang tayo po'y narito, kinakailangan tiyakin po natin na maging handa tayo sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kasi pag naiwan ka sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, magiging miserable ang buhay mo. Hindi mo alam kung saan ka susuling. Hindi normal ang buhay mo. Matatakot kang magpatatak ng 666. Dahil alam mo, pag nagpatatak ka ng 666, sinanla mo na ang kaluluwa mo kay Satanas. Wala ka ng chance. Wala ka ng pag-asa.
Amen? Pero kung ikaw ay hindi naman mananampalataya, maminamal, makakatikim ka ng tinatawag na 3.5 years na kasaganaan. Yung mga taong hindi alam ang salita ng Diyos, mga tao maminamahal na hindi naglilingkod sa Diyos, maginawa ang buhay nila, babalik sila sa normal. Walang bawal. Kahit wala silang pera, makabili sila, mga minamahal, makakuha sila ng mga pagkain. Mag-enjoy sila sa buhay nila, maminamahal, ipapangako na Antichrist ang prosperity, ang kapayapaan. Magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo for 3.5 years. Kaya, mabasa nyo sa mga payagan ngayon, maminamahal, mayroon ng bagong religion. Yung tinatawag na Chrislam. Chrislam. Yung Kristiyano raw at saka yung Islam nagsama na. Bilang unity. Pero ang totoo niyan, hindi yan totoong kapayapaan. Ang tawag diyan ay huwad na kapayapaan. Ginagawa ito ng Antichrist, maminamahal, para maisakatuparan niya ang one world, one government, one religion, one currency. Mangyayari yan, maminamahal, anytime. Pag nag-rapture, pag dumating ang ating mahal na Panginoon, sinabi ng Biblia, pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, sabi ng Biblia, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord forever and ever. Sa pagtunog ng trumpeta, maminamahal, sa pagtunog ng pakakak ng Diyos, maminamahal, sabi, bababa mula sa langit ang ating pinakamamahal Panginoon na may tinig at may sigaw ng arkanghel, na may pakakak ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ang unang mabubuhay na maguli at tayong mga natitira ay aagawin kasama nila sa alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailan-kailan paman. Amen. Kaya ito yung ating tinatawag na blessed hope. Kung hindi mo man naranasan dito ang kasaganaan, mga minamahal, sa piling ng Diyos, hindi na matatapos ang iyong kasaganaan. Kung hindi mo naranasan dito ang gumaling sa sakit, makaramdaman, pagdating doon sa langit, wala ka ng kapansanan. Hindi ka na bulag, hindi ka na pingkaw, hindi ka na may sakit na kanser. Kung hindi mo man tinanggap ang kagalingan dito, maminamal sa sakit mo, sa langit, wala ka ng kapintasan. Ang katawan mo'y maluwalhati, incorruptible, immortal. Hindi namamatay, hindi magkakasakit. Walang kapintasan, maminamal, kahit anong gusto mong anyo. Kahit anong isipin mong anyo sa sarili mo, maminamahal. Dahil ikaw ay maging katulad ng ating mahal na Panginoon sa kapangyarihan. Isipin mo kung anong gusto mong hugis ng mukha mo, ano ng anyo ng mukha mo, kayang gawin mo, maminamal, dahil mga minamal, magiging katulad tayo ng ating mahal na Panginoon. We shall be like Him. Hindi ka natatanda, hindi ka na mamamatay, hindi ka na magkakasakit, hindi ka na magugutom, hindi mo na kinakailangan magtrabaho para kumain. Pero mag-ingat tayo sa huwad na kasaganaan at huwad na kapayapaan for 3.5 years. Darating ang araw, magkakatatakan ng 666. Lahat ng mga matatakan ng 666, giginhawa sila. Kahit wala kang pera, maminamahal, pwede kang mamili. Kahit mga minamahal, wala kang pamasahe, pwede kang sumakay ng eroplano, libre. Pero meron kang 666. Lahat ng gusto mo, makapasok ka sa trabaho, makapagpa-hospital ka, makapag-enroll ka sa eskwelahan, pwede kang mag-admit sa hospital kahit wala kang pera, maminamahal, yun lang 666. Natatak, maminamahal, granted yan. Para kang bilyonaryo,
Wala ka nang hahanapin pa. Bumili ka ng mamagaran sa sakyan. Makukuha mo. Pakita mo 666 mo. Pero for 3.5 years lang yan. Amen? Kung ikumpara, mami na mahal, doon sa walang hanggan, kalwalati ang naghihintay sa atin sa piling ng Diyos. Pagkatapos ng 3.5 years, lahat ng mga natatakan ng 666, sabi ng Revelation chapter 14 verse 9 up to 11, iinom sila ng kagalitan ng Diyos. Sila ay pahihirapan araw at gabi, tormented day and night, without rest. Without rest, walang kapahingaan, araw at gabi, forever and ever. Magpakailan-kailan pa man, hindi lang 100 taon, hindi lamang 1,000 taon, hindi lamang 1,000,000 taon, hindi lamang 1 bilyong taon, hindi lamang 1 trilyong taon, kundi walang katapusan, magpakailan-kailan pa man. Gaano katagal yung trilyong taon? Kung meron kang perang trilyon, siguro hindi kasya dito sa pastoral house. Sa dami ng trilyon na pera. Pero yun yung panahon na igugugol mo sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy, pag ikaw ay tumanggap ng 666. Amen. Kaya aanuhin mo, maminamahal, sabi ng Biblia, for what shall profit a man if he gain the whole world, but suffer and lose his own soul? Aanin mo, maminamahal, ang kayamanan dito sa mundo, ang kapangyarihan. At tulad ng mga nasa namumuno ngayon, wala silang ibang iniisip kundi kapangyarihan, kundi kayamanan. Kaya kahit alam nilang ikasasama ng bansa, ipapatupad nila ng ipapatupad kahit alam nilang masama. Kasi ang nasa isip nila kapangyarihan, kayamanan. Yun ang mahalaga sa kanila, mga minamahal. Yung kapangyarihan at kayamanan. At yan din po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pandemya sa buong daigdig. Dahil sa kapangyarihan at kayamanan ng mga globalist sa buong mundo. Mga bilyonaryo sa buong mundo, maminamahal, lahat nangyayari sa buong mundo, gawa yan ng mga matatalino, mga mayayamang tao sa buong mundo. Sila Rockefeller, sila Bill Gates, mga makapangyarihang tao at mayroon pang taong nasa likod nila na siyang nag-ahari sa buong mundo, maminamahal, na siyang Antichrist, na siyang magtatatak ng 666. Kaya nga, maminamahal, kinakailangan habang narito ka, alam mo, tiyak mo sa sarili mo, na pag dumating ang ating mahal na Panginoon, handa ka. Amen? Sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, dito pa lang matitiyak mong alam mong hiligtas ka at alam mong handa ka. Kasi ang langit ay inihanda ng Diyos sa mga Kristiyanong nakahanda. Sinabi niya, huwag maglimianan ng inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming malalaking mansyon. Ako'y pupunta roon upang ipaganda ko kayo ng mga tahanan. At kung kapag ito'y naihanda na, ako'y muling paparito upang kung saan kayo naroroon, kayong lahat na naglingkod sa akin ay paparoon, sabi ng ating dakilang Diyos. Kaya nga, ang langit ay para sa mga nakahanda. Katiyakin mo, bago dumating ang ating mahal na Panginoon, are you ready? Ang langit ay inilaan ng Diyos para sa mga nakahandang Kristiyano. Hindi yung maghahanda pa lang. Hindi yung ngayon pa lang, maminamahal, gagawa para maganda. Hindi po ganun. Kailangan habang hindi pa bumabalik ang ating mahal na Panginoon, maganda ka na. Amen? Kaya ang tanong, how to be sure that you are with Christ in rapture? Paano matiyak makasama ka sa rapture, sa pagbabalik ng mahal na Panginoon? Paano mo matiyak? Mismong sa puso mo, sa sarili mo, mararamdaman mo yan. Amen? Sinabi ng Isaias, maminamahal, mabasa po natin yung Isaias 25, nabasa natin kanina. At sasabihin sa araw na iyon, narito, ito ang ating Diyos. Hinintay natin siya.
Ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon. Ating inintay siya at tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Ibig sabihin, maminamahal, pag nararamdaman mo sa isip mo, sa puso mo yung tinatawag na excitement. Excitement yan eh. Excitement. Yung mararamdaman mo yung kapanapanabik na damdamin. Amen? Ngayon pa lang, pag nakaririnig ka ng mga aral ng Panginoon patungkol sa kanyang pagparito, ang mararamdaman mo ay kapanapanabik. Mararamdaman mo na excited ka na. Gusto mo bukas bumalik ng Panginoon. Gusto mo sa araw dito babalik ng Panginoon. Sabik na sabik ka. Gigil na gigil ka na bumalik ang ating Panginoon. Kapag ganyan ang nararamdaman mo, matuwa ka, maminamahal. Ibig sabihin, ready ka na. Amen? Honest, maminamahal. Sino ang mga Kristiyanong ganyan ang nararamdaman ngayon? Itaas ang kamay. Taas ang kamay. Pag hindi ka nagtaas ng kamay, ibig sabihin, alam mong hindi ka handa. Pag hindi ka handa, wala ang excitement. Hindi ka handa bumalik sa ang Panginoon. Meron kang dapat pang gawin. Amen? Ang nararamdaman ngayon ng mga Kristiyanong handa sa pagbabalik ng Panginoon, excitement. Amen? Walang iniwan yan sa isang asawa, isang may bahay, isang mabuting may bahay. Pag iniwan ka ng asawa mo, mag-a-abroad siya. 5 taon siyang mawawala sa iyo. Maramdaman mo, maminamahal, ang kalungkutan. Maramdaman mo, maminamahal, ang pagluluksa, ang kalumbayan. Pero pag naramdaman mo, paglipas ng 5 taon, nabalita mong babalik na ang iyong mahal na asawa. Talagang kapanapanabik, maminamahal, gigil na gigil ka. Gusto mo, maminamahal, ay bukas, narito na siya. Sabik na sabik ka, gusto mo nang makita, miss mo na siya. Kasi, hindi mo siya ipinagpalit. Ikaw ay naging responsableng asawa, hindi ka nagloko. Nagtiis ka, naghintay ka. Iningatan mo ang sarili mo para sa pagbabalik ng iyong asawa. Malinis ka pa niyang madalatnan. Kaya nga, pag malinis ka sa harapan ng Panginoon, papasok sa iyo ang kapanapanabik na damdamin pag naririnig mong babalik na siya. Amen? Diba ganun tayo pag naiwalay tayo sa ating mga mahal sa buhay? Nag-abroad ang asawa natin, pag nalaman natin babalik na siya, talagang sabik na tayo. Hindi na natin alam kung anong gagawin natin. Maari, linisin natin lahat ng bakuran. Laban natin lahat ng ating damit. Kung maari, linisin natin yung ating bahay. Talagang sabik tayo. Maghahanda tayo sa kanyang pagbabalik. Pero, kapag meron tayong ginagawang hindi kaaya-aya, halimbawa, habang umalis ang beloved husband mo, umalis ang iyong asawa, nakakita ka ng higit na mas guwapo sa kanya. At ikaw ay nahulog sa kasalanan, natukso. Ang magiging damdamin mo pag nalaman mong babalik na ang asawa mo, takot. Amen? Guilty conscience. Biro mo, iniwan ka ng asawa mo, 3 lang ang anak nyo. Pagbalik, 4 na. Siya mo itatago yung isa. Amen? Iniwan ka ng asawa mo, 3 lang ang anak mo. 3 malulusog. Puro mapuputi. Matatangos ang ilong. Biglang pagbalik niya, mayroong isang maitim. Ibang itsura. Hindi nyo kamuka. Hindi mo alam kung saan ka magtatago. Kasi guilty ka. Ganon ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag mararamdaman mo ang kasabikan, pag nararamdaman mo ang excitement, matuwa ka, magalak ka, karapat-dapat ka na makarating sa langit sa piling ng ating mahal na Panginoon.
At sabi rito, maminamahal, hinintay namin siya. Narito ang ating Diyos, ang ating tagapagligtas. Ito ang ating Panginoon. Hinintay natin siya. Tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Ang tawag diyan, excitement. Amen? Ganun, pagbabalik na yung asawa mo pag hindi ka nagloko. Ipamalita mo sa mga kapitbahay, babalik na si mister ko, magpunta kayo dito, naganda ako. Babalik na siya, 5 taon siyang wala rito. Ganun pag wala kang ginawang hindi maganda. Amen? Excitement. Excited ka, hindi mawawala ang excitement. Kapag ikaw, mga minamahal, ay tapat na naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Pero tignan niyo yung mga guilty. Basahin po natin. Anong reaksyon ng mga guilty? Sabi ng Revelation chapter 6 verse 15 up to 17. Basahin po natin. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 6, talatang 15 hanggang 17. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklugan at sa galit ng kordero. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan at sino ang makatatayo? Amen. 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 Sabi maminamahal ang mga hindi nakahanda. Yung mga guilty. Ang mga tao maminamahal na hindi nagkaroon ng panahon sa Diyos. Ang mga tao maminamahal na pinagtatawanan ang mga nangangaral ng salita ng Diyos. Sabi nila maminamahal, sinasabi nila sa bundok, o mga bato, mahulog kayo sa amin. Kami itago nyo sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Sapagat dumating ang dakilang araw ng kanyang kagalitan at sino ang makatatayo? Karamihang mga guilty, mga minamahal, sabi sa amin ng verse 15, lahat ng mga nasa kapangyarihan. Lahat ng mga nasa kapangyarihan. Kasi sila ang nag-benefit sa mga kalamidad, sa epidemya. May mga tutulong na ibang bansa, bilyon-bilyong dollars, ibabagsak sa gobyerno, maminamahal. Ang gobyerno naman, kalahati ang ipamimigay. Dadalhin doon sa mga gobernur, maminamahal. Pamimigay, 8,000 ang utos sa gobernur. Pagdating sa mayor, maminamahal, kakaltasan na naman. Pag pinamigay, gagawing 5,000 na lang yung 8,000. Pagdating sa barangay, maminamahal, yung 8,000, maminamahal, magiging 2,000. At pagdating doon sa mga magbibigay, maminamahal, magdidistribute, yung 3,000, 3,000 na lang. 3 lata na lang ng sardinas. Kung saan na napunta. Napakaraming pera sa pandemya. Napakaraming mga minamahal, nagkamal ng limpak-limpak na salapi. Mula doon sa DOH hanggang sa DSWD. Ewan ko lang yung mga LGU. Kasi mula nung napunta ako rito, wala akong manatanggap kahit 50 centavos o 50 pesos. Mula nagkaroon ng pandemya, wala kami natanggap dito. Ewan ko lang ibang kasama ko. Tignan nyo, maminamahal, sabi, ang mga kauna-unang mga guilty at ang mga hari sa lupa, ang mga prinsipe, ang mga pangulong kapitan, ang mga mayayaman, ang mga makapangyarihan at bawat alipin at bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato at sa mga bundok. Ibig sabihin, sila ang unang guilty. Amen? Sabi dito, kung idagdag natin, maminamahal ka, hindi yung Isaiah 1:13, basahin natin.
Yung Isaiah 1:13. Dito po sa Isaiah, Kapitulo 1, talata po ay 13. Narito po ang pagkakasulat, maminamahal, 1:13 ng Isaiah. Excuse me. Dito pala dito, kindly, dito sa Revelation 3:10 pala, 3:10. Revelation Apokalipsis, 3:10. Apokalipsis Kapitulo 3, ang talata po ay 1. 3 Gs ng 3 Gs. Apokalipsis. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking ingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Amen. 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 Sapagkat tinupad mo ang aking salita at ang pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Sa ating mga naglingkod sa Diyos, sa ating mga nagtiis, kahit anong hirap, kahit anong mga pagtitiis, mga minamahal, hindi tayo lumiban, hindi tayo nahadlangan sa ating pagsamba. Sabi ng mahal na Panginoon, ililigtas ka ng Diyos sa oras na subukin niya ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin ng subukin, ito yung tinatawag na greatest tribulation. Pag nagkatataka ng 666, maminamahal, for 3.5 years, lahat ng mga nagpatatak ng 666, makamtan nila, maminamahal, ang tinatawag na false prosperity. Matikman nila ang 3 taon at kalahati na kasaganaan. Libre lahat. Bumili ka ng kotse, libre. Bumili ka, maminamahal, ng mga pagkain, libre. Mag-travel ka kahit sa mong gusto, kahit sa iba't ibang panig ng mundo, libre, walang bayad. For 3.5 years, habang ikaw ay kabilang sa society, libre, maminamahal. Pero pagkatapos niyan, makatitikim ka na ng galit ng Diyos. Kasi ipinagtalit mo siya sa pansamantalang kaligayahan kaysa sa walang hanggang kaligayahan sa piling ng Diyos. 3.5 years yan. Pag nagkatataka ng 666. Kaya magkakaroon lang ng normal, maminamahal, back to normal. Kapag nagpatataka ng 666, kapinipilit nila lahat ng tao. Sinimulan sa baksin. Pinipili talaga nila. Sinubukan nila kung aprobado, kung mabisa ang ganitong sistema. Kumagat ang mga tao sa buong mundo. Mga hari, sunod-sunuran na minamahal doon sa globalist. Mga bilyonaryong tao sa buong mundo na nagpapagalaw ng ekonomiya. Ibabagsak nila ang ekonomiya sa pamagitan ng lockdown para ang mga presidente, mga nasa pamunuan, maging sunod-sunuran nila, pautangin nila ng bilyon-bilyon dolyars hanggang mabaon sa utang. Pag nabaon sa utang ang mga namumuno, hindi na sila makaayaw. Kung ano ang gusto ng globalist, kung ano ang idikta ng mga bilyonaryo na nagpapakilos ng buong ekonomiya sa buong mundo, sunod-sunuran na lang sila. Tayo ngayon, mga minamal, ang nalalagay sa alanganin, kahit ayaw natin, ipipilit nila. Ayaw natin magpabaksin, pero mawalan ka ng trabaho. Ayaw mo magpabaksin, pero hindi ka makabili. Hindi ka makasakay. Isang babae nagwawala, maminamahal, may sakit sa puso. May high blood. Ayaw niyang magpa-ineksyon. Ayaw niya nang tanggapin ng baksin dahil makasasama sa kanya. Wala siyang magawa. Mandatory. Ayaw ng gobyerno yan, ayaw ng pamahalaan yan, pero sunod-sunuran sila kasi nabaon na sa utang. Hindi ka pwedeng umayaw. Kaya nandiyan na tayo, mga minamahal, sa ganitong senaryo. Kailangan, sabi ng Biblia, tuparin mo ang utos ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, sapagkat ikaw ay nagtiis, sinunod mo ang utos ng mahal na Panginoon. Iingatan kita sa panahon na subukin ko ang lahat ng mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ililigtas ka ng mahal na Panginoon bago mangyari yan, maminamahal, ang tataka ng 666. Magkaroon ng rapture. Kapag ikaw ay nasa Church of the Living God, maminamahal, ang church,
ang banal na iglesia ng mahal na Panginoon, the Church of the Living God. Ito po ang tinatawag na the modern ark of safety. Ito ngayon, maminamal ang makabagong arka na katulad ng ginawa ni Noah, na lahat ng sumakay ay naligtas. Pero lahat ng hindi sumakay, maminamahal, wala sa loob ng arka, silang lahat ay nangalunod at nangamatay. Ang church is the powerful church, invincible church. Pag ikaw ay nasa loob ng church, maminamahal, you are in the good hands. Kahit ano ang mangyari sa mundo, kahit ano mangyari sa paligid mo, ikaw ay payapa na maghihintay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Wala kang katatakutan. Amen. Kaya nga, kung gusto mo makatiyak ka, maminamahal, makatiyak ka, sigurado ka na ikaw ay makasama sa rapture. Huwag mawala sa iyo ang excitement. Pag nawala na yung excitement sa paglilingkod mo sa Diyos, parang wala ka ng gana, boring na sa iyo. Mag-ayuno ka na. Mag-ayuno ka na. Ibig sabihin, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Pinagpalit mo sa karnal na pag-ibig. Dati nung dalaga ka, mainit ka sa mahal na Panginoon. Dati nung walang kahati, sa puso mo ang Diyos. Maaga pa lang nandito ka na. Nag-i-stay ka na. Pagdating ng Biyernes, nag-i-stay ka na sa church hanggang Linggo ka na. Ngayon, ipinagpalit mo na siya dahil meron kang higit na pinahalagahan kaysa sa mahal na Panginoon. Wala na ang excitement. Wala na ang panggigigil sa paglilingkod sa Diyos. Ginawa mo na lang siyang pastime. Ginawa mo na lang siyang palipas oras dahil wala kang ginagawa sa bahay nyo, naiinip ka na, kaya ang gagawin mo, doon na lang ako sa church. Doon ako magpipikit-pikit. Magpalipas ng oras, kaysa mainip ako sa bahay. Mga minamahal, pag gano'n ang damdamin mo, kailangan mo magkayuno. Hindi ka nahanda. Sapagkat ang excited sa paglilingkod sa Diyos, sabi rito sa Lucas 21 verse 38 at sa Psalm 63 verse 1, ito po ang mga excited. Basahin natin ang mga talata, maminamahal. Dito po sa Lucas chapter 21 verse 38. At ang buong bayan ay maagang pumaroon sa kanya sa templo upang makinig sa kanya. Dito po sa Awit chapter 63 verse 1. O Diyos, ikaw ay Diyos ko. Hanapin kitang maaga. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Pinananabikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Amen. 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 Yan ang excited, mga minamahal. Yan ang Kristiyanong excited. O Diyos, ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga, kinauuwawan ka ng aking kaluluwa. Pinananabikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Nandun yung excited. Nandun yung excitement. Gigil na gigil ka. Gusto mo, Martes pa lang, Miyerkules na. Gusto mo, maminamahal, Huwebes pa lang, Biyernes na. Sabik na sabi ka, sabi, O Diyos, kailan ako haharap sa iyo? Hahanapin kitang maaga, kinauuwawan ka ng aking kaluluwa at pinananabikan ka ng aking laman gaya sa isang tuyo at uwaw na lupa na walang tubig. Amen. Sabi rito, buong bayan, sabik na sabik pagpakinggan ang salita ng mahal na Panginoon, ang buong bayan ay maagang pumaroon sa Kanya sa templo upang makinig sa Kanya. Yun ang mga excited. Amen? Dapat huwag mawala ang excitement mo habang hinihintay mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pag wala na yung pananabik na yan, mag-ayuno ka na. Hindi ka na handa, may mantsa na ang puso mo. Iniwan mo na ang iyong pag-ibig. Alalahanin mo kung saan ka nahulog.
At magsisi ka, sapagkat kung hindi ka magsisi, sabi ng Revelation, chapter 2, verse 5, aalisin ko ang kandelero sa kanyang kinaglalagyan, malibang magsisi ka. Ang ibig sabihin ng kandelero, ito po'y yung candlestick, the opportunity of service. Pag tinanggal mo ang iyong excitement sa paglilingkod sa Diyos, tatanggalin niya yung kandelero, the candlestick, the opportunity of service. Magiging busy ka na. Magiging abala ka sa negosyo. Magiging abala ka sa pamilya. Hindi mo alam, mga minamahal, nawawala na ang iyong pag-ibig sa mahal na Panginoon. Alalahanin mo kung saan ka nahulog. Pag may nawala sa iyo, mga minamahal, ang unang iniisip mo, kung saan ka unang nakatayo. Pag nawalan ka ng pitaka, iisipin mo kagad, saan ko ito nahulog? Saan ako huling tumayo? Babalikan mo yun, mami na mahal, titignan mo kung nandun pa ang pitaka mo, kung saan ka nahulog, kung saan nahulog. At pag nakita mo uli, pinagpala ka, nabalik sa iyo. Ganon ang tinatawag na pagbalik ng unang pag-ibig. Alalahanin mo kung saan ka nahulog. Alalahanin mo kung ano yung nawala sa iyo. Amen? Yung dati mong ginagawa, alalahanin mo, isipin mo, yung mga unang panahon na nakilala mo ang ating mahal na Panginoon. Alam nyo, kami ang kauna-unang naka-duty dito sa Olonga po noon. Dati pag nagpupuri kami, lahat ng kapatiran halos pumupunta sa pastoral, dun sa Charles Bar, para makipagpuri. Yung iba, sumasakay pa, ang layo ng pinanggalingan. Sumasakay sila, mas malayo pa rito. Yung Charles Bar, papunta pa yun sa Magsaysay. Yan sa May Rizal Avenue. Pero, puri, nandun lagi ang mga kapatiran. Mga paglipas ng ilang mga panahon, mami na mahal, ngayon wala na akong makitang nakipagpuri na kapatiran. Maliban sa 2, 3 piraso. Wala na akong makita. Kaya sabi ng Biblia, alalahanin mo kung saan ka nahulog, ibalik mo ang iyong unang pag-ibig. Pag may nawala sa iyo, aalalahanin mo kung saan ka huling nakatayo. Kasi baka doon mo nahulog. Amen? Alalahanin mo ang iyong unang gawa. Ibalik mo ang iyong pag-ibig sa mahal na Panginoon bago mahuli ang lahat. Pag wala ka ng excitement, wala na yung pananabik mo, maminamahal sa paglilingkod sa Diyos, kailangan mo nang mag-ayuno. Kaya kailangan mo nang ibalik ang iyong first love. Amen. At pangalawa, sabi ng banal na kasulatan, kung gusto mong makatiyak sa pagparito ng mahal na Panginoon, sabi rito sa Lucas, Kapitulo 17, talatang 32 hanggang 37, sabi rito, lagi kang dapat nasa church, lagi kang nasa gawain, dumalo ka palagi. Lucas 17:32 up to 37. Sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 17, talatang 32 hanggang 37. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Sino mang nagsisikap ingatan ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Dadapot ang sino mang mawala ng kanyang buhay ay maiingatan yaon. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yaon, ay 2 lalaki ang sa isang higaan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magkasamang gigiling ang 2 babae, kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. Mapapasabukid ang 2 lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. 37. At pagsagot nila ay sinabi sa kanya, saan Panginoon? At sinabi niya sa kanila, kung saan naroroon ang bangkay ay doon naman magkakatipon ang mga uwak. Amen. 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 Sabi ng Biblia, maminamahal, remember Lot's wife. Bakit hindi binanggit yung pangalan ng asawa ni Lot? Remember Lot's wife. Sinabi lang asawa ni Lot. May pangalan siya, si Mrs. Lot, may pangalan yun. Pero hindi binanggit. Kasi nabura na ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Pag nabura na ang pangalan mo sa aklat ng buhay, hindi ka na mababanggit ng Diyos. Kaya sabi niya, remember Lot's wife.
Alalahanin niyo ang asawa ni Lot. Kahit alam niya kung anong pangalan nun, hindi binanggit ng mahal na Panginoon kung sino yun. Kasi nawala na yung pangalan niya sa aklat ng buhay. Alalahanin niyo. Bakit siya ang ginawang alaala sa atin, maminamahal? Ang asawa ni Lot, siya ay dayuhan lamang sa Sodom at Gomorrah. Bisita lang sila ron. Nakipamayan lang sila doon, nakitira sila. Hindi sila taga Sodom at Gomorrah. Sila yung mga stranger lang doon, maminamahal. Pero doon sila nagtayo ng negosyo. Doon sila, mga minamahal, dumami ang kanilang ari-arian. Doon siya nagkaroon ng maraming kaibigan. Pero dumating ang babala ng Diyos, sabi, gugunawin ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Umalis kayo. Umalis kayo. Hindi nila magawa, iwanan, maminamahal, sabi sila'y natitigilan. Pero hinawakan ng dalawang anghel ang kamay, ang mga kamay ng ni Lot, yung dalawang anak niya at yung kanyang asawa, pinilit silang paalisin doon sa Sodom at Gomorrah sapagkat uulan, mga minamahal, ng apoy mula sa langit. Nung nandun na sila sa ligtas na lugar, maminamahal, biglang naalala ni Lot ang kanyang ari-arian. Ang kanyang pinaghirapan sa mundo. Sa Sodom at Gomorrah. Nang hinayang siya, nandun ang kanyang negosyo, nandun ang kanyang mga kawan, ang kanyang mga alagang hayop, ang kanyang malaking tahanan, lumingon siya. Naging aliging asin. Sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong lilingon, iligtas niyo ang inyong buhay. Kaya sabi, ang sino man mag-ibig, iligtas ang kanyang buhay, ay lalong mawawalan nito. Ngunit, ang sino man mawalan ng buhay, ay siyang maiingatan niya on. Lalong maingatan mo ang buhay. Paganda kang mamatay para sa mahal na Panginoon. Sa sanlibutan, wala tayong dapat panginayangan, maminamahal, dahil pagdating natin sa langit, lahat ng kayamanan sa sanlibutan, wala ng value sa langit. Aanuin mo pa ang ginto, aanuin mo pa ang kayamanan, aanuin mo pa ang pera sa langit. Wala ka namang bibilin doon. Nandun na lahat. Aanuin mo pa ang kayamanan, aanuin mo pa ang ginto. Pagdating doon, kalsada na lang yun. Tatapakan mo na lang. Dito, hukay ka ng hukay, hanap ng ginto. Doon, kalsada lang ang ginto. Kaya wala kang dapat panginayangan. Pero, dahil sa ang puso natin, sabi ng Biblia, kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon dumoroon ang iyong puso. Ang puso ay napunta sa kayamanan, kaya lumingon si Mrs. Lot, naging aliging asin. Amen? As sinabi ng Biblia, maminamahal, dalawang lalaki ang nasa bukid, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Dalawang babae ang gumigiling, ang isa'y kukunin, at ang isa'y iiwan. Ibig sabihin may iwan, mga minamahal. Amen? Sabi ng ating beloved pastor, pag naiwan ka sa rapture, ianda mo ang liig mo. Magpapugot ka na lang ng ulo kaysa magpatataka ng 666. Lagi yung pinipreach ng ating malapastor, mga minamahal, nung panahon na pinakikinggan namin yan, 20 years ago, 20 years ago, 25 years ago, parang baliwala sa amin. Kasi ang ganda ng buhay na parang hindi namin iniisip na mangyayari pala yun. Ngayon, unti-unti na. Amen? Nangyayari na hindi ka makabibili, hindi ka makalalabas, hindi ka makasasakay, hindi ka makapasok ng trabaho, hindi ka makapag-admit ng ospital. Dati pinakikinggan lang namin sa Malapastorian, 25 years ago, 20 years ago. Ngayon, nangyayari na. Ganun pala ang mangyayari. Kaya kauli-ulian, sisimulan nila sa vaccine, ang pinaka-final niyan, the mark of the beast. Amen. Kaya mag-ingat tayo, mga minamahal. Sinabi rito sa huling talata sa Roma, Kapitulo 8, talatang 24 hanggang 25, at itaas natin ang 18, mga minamahal. Kinakailangan nating magtiis. Sabi, hinihintay natin ang ating pag-asa, at ang pag-asa natin ay hindi nakikita. Kasi anong pag-asa ang nakikita? Lahat ng pag-asa ay hindi nakikita. Ngunit, dahil sa ang pag-asa natin hindi nakikita,
hinihintay nating may pagtitiis. At ang sabi diyan, ang pagtitiis natin sa kapanahonang ito ay hindi kayang ikumpara sa gantimpalang naghihintay sa atin sa langit. Amen. Basahin natin ang mga huling talata, mga minamahal. Dito po sa Roma, Kapitulo 8, talatang 24 hanggang 25 at balik ng 18. Sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa, datapot ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Datapot kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo hinihintay nating may pagtitiis. 18. Sapagkat napatutunayan ko na ang mga pagtitiis sa panahong ito, hindi karapat dapat maitumbas sa kalalatiang mahayag sa atin. Amen. 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 Kailangan natin magtiis, mga minamahal. Sabi ng Biblia, sa pamagitan ng inyong pagtitiis, may pagpupunyagi nyo ang inyong kaligtasan, ang inyong kaluluwa. Nagtanong ang mga alagad, mga minamahal, sinabi sa 37 na nabasa natin sa Lucas 17, verse 37, nagtanong mga alagad, saan Panginoon? Kung saan nagkakatipon ang mga agila, ay doon, o kung saan ang bangkay, doon nagkakatipon ang mga uwak. Dito sa Bible, sa English, eagles. Mabasa nyo sa Isaiah 30, verse 40 o 41, sabi diyan, ang Isaiah 40:31, ang mga Kristiyano ay katulad ng eagles. Amen? Eagles. Silang mga nagsisipaghintay sa Panginoon. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like an eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ibig sabihin, ang tinutukoy na eagles diyan ay mga Kristiyano. Kung saan ang bangkay, doon nagkakatipon ng uwak. Ibig sabihin, kung saan nagkakatipon ang mga Kristiyano, doon tayo babalikan ng mahal na Panginoon sa ating banal na gawain, sa ating fellowship, sa ating pagtitipon. Kaya magtiis tayo, mga minamahal. Kahit anong gawin nila, hindi tayo pwedeng hadlangan sa pagsamba. Hindi pwedeng pigilin ang ating pagpupuri dahil narito ang ating kaligtasan, narito ang ating buhay. Kailangan nating magtiis para sa kaligtasan natin at maging handa tayo sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y awit habang inihanda po natin ang ating mga sarili sa isang panalangin, mga minamahal. Umawit muna tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Awitin natin ang awiting, ako'y maglilingkod. Ipangako natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal, maglilingkod tayo. Hindi pwedeng adlangan ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mamatay, mabuhay, maglilingkod tayo sa mahal na Panginoon. For to me to live is Christ, and to die is gain. At tayo po, mga minamahal, umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y maglilingkod. Sa bawat oras at sandali ay magpupuri sa iyong langit. Pagsamba mananatili sa iyo ang luwalhati sa bawat oras at sandali ay susunod sa iyong lagi. Umawit po tayo, mga minamahal. Salita mo'y mananatili sa buhay ko'y maghahari. Ako'y maglilingkod
sa bawat oras at sandali. Magpupuri sa iyo lagi, magsambay, mananatili sa iyo ang luwalhati sa bawat oras at sandali. Gawin natin pangako sa ating pinakamamahal. Ay susunod sa iyo lagi. Salita mo'y mananatili sa buhay ko, mamahalin. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Susundin ang
anytime. Sa isang pagtitipon natin, mga minamahal, kukunin na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakita niya ang iyong pagtitiis. Nakita niya ang iyong mga sakripisyo, mga minamahal. Minsan wala tayong pamasahe, naglalakad tayo. Minsan mga minamahal, hindi tayo makasakay. May mga humaharang, ngunit gumagawa tayo ng paraan para makaparito sa banal na gawain. Nakita ng mahal na Panginoon ang iyong pagtitiis, ang iyong pagsunod. Iniligtas din tayo ng ating mahal na Panginoon sa panahon na subukin niya ang sanlibutan ito sa tinatawag na the greatest tribulation. Kaya magpakainit, mga minamahal, huwag tayong magpahadlang sa pagdalo. Pilitin nating sumamba. Pilitin natin huwag maputol ang ating ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag natin pabayaan, mga minamahal, darating ang araw, hindi na tayo makilala ng ating mahal na Panginoon. Dahil malaong panahon na tayong walang ugnayan, walang komunikasyon sa ating mahal na Panginoon dahil hindi na tayo nananalangin, hindi na tayo nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. At tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Tayo po'y magpakumbaba, humingi ng kapatawaran. Sama-sama nating idulog sa Diyos, maminamala naman ang ating mga kahilingan, ano man ang ating mga taglay na karamdaman, mga problema natin, ano man ang magiging adlang, maminamahal, upang tayo maiwan sa rapture, idalangin natin. Huwag pahintulutan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat tayo'y makasama. Lahat tayo, mga minamahal, ay kunin ng ating mahal na Panginoon sa kanyang maluwalhating pagparito. Hallelujah, the blessed coming of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Mga minamahal, manalangin po tayo. Buksan natin ang ating mga bibig, ang ating mga puso. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, malapanong patawarin mo po kami. Malapanginoon, nakikita mo ang laman ng aming puso. Nalalaman mo, malapanginoon, maging ang aming mga kalooban, malapanginoon. Idinadalangin namin na patawarin mo po kami. Linisin mo ang aming mga puso, linisin mo ang aming isip, linisin mo ang aming mga kaluluwa, malapanginoon. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong pagparito, malapanginoon. Lahat ng aming mga natitirang mga kahinaan, alisin mo sa amin, malapanginoon. Pagalingin mo ang aming mga taglay na karamdaman upang kami maging buhay na patotoo, na kami makapagpatotoo sa aming mga kababayan, malapanginoon, na kami pinagaling mo, malapanginoon. Baguhin mo ang aming buhay, malapanginoon. Lahat ng aming natitirang bisyo, alisin mo, malapanginoon, upang kami maging ilaw ng sanlibutan, malapanginoon. Makita nila sa amin ang mabubuting gawa upang ikaw ay maluwalhati namin, malapanginoon. Pagpalain mo lahat ng mga anak mo, malapanginoon. Hallelujah. Kayo po, Diyos, ang magpagaling ng aming mga karamdaman, magbigay ng kalutasan sa aming mga problema at maalis ang lahat ng aming natitirang kahinaan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, lahat magsabing Amen. Ipatong natin, mga minamahal, ang ating mga kamay sa ating mga ulo. At ang kabilang kamay, patong natin sa ating mga sakit, sa ating bahagi ng katawan na may taglay na karamdaman. Banggitin niyo pong pangalan ng sakit, mga minamahal, kung may nararamdaman kayo sa katawan, anumang karamdaman yan, mga natitira nating kahinaan, mga minamahal, maging honest tayo, maging transparent tayo sa ating sarili. Kung tayo nagmumura, nagiinom ng alak, nagsisinungaling, may mga galit, may mga puot sa puso, may mga alinlangan, alisin natin, mga minamahal, sawayin natin lahat ng gawa ng kalaban, demons of pride, demons of vain and glory, hatred, hallelujah, lahat ng gawa ng kalaban, hallelujah, demons of infirmities and diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, trangkaso, ubo, sipon, lahat ng mga symptoms ng COVID-19, pinalalayas namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, hallelujah, vices began, problem be solved, sinasaway namin lahat ng aming mga kahinaan, hallelujah, demons of pride, demons of vain and glory, demons of hatred, hallelujah, demons of envy, lahat ng gawa ng kalaban, pinalalayas namin, unbelief and doubts, cast out, be healed, deliverance in the name of Jesus, hallelujah, be healed right now in Jesus' name. Bless us, O Lord God, in Jesus' name. Hallelujah, sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name, amen and amen. Tumayo tayong lahat, mga minamahal.
Sabay-sabay tayong sumigaw habang tayo po'y tumatalon. Yan po'y nasa Lucas 6:23. Sinabi ng banal na kasulatan, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Amen. Maminamahal, tuwan-tuwa ang ating pinakamamahal na Panginoon kapag ina-appreciate natin ang kaligtasan natin na ibinigay niya sa atin, mga minamahal. Sabay-sabay sumigaw, tumalon habang bilang appreciation, maminamahal, at sumigaw tayo ng malakas na hallelujah, praise the Lord habang tumatalon. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, maminamahal. We love you so much. But there is Jesus loves you more.